ng corruption to. Corruption to, mga bossing. Sobrang kurakot natin. Sobrang tarantado ng mga namumuno sa atin. Bakit? Ayan, tingnan nyo. Saan ka naman makakita? Saan ka naman nakakita na ikaw ay nalindol ka na? Wala ka ng bahay, namatayan ka, wala ka ng mga kagamitan, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa, tapos dumating ang pamahalaan, palakpakan, puta, may dalang bigas. May dalang bigas, nagtataka ka, hindi inaabot yung bigas, putang ina niyan, yung pala may bayad. Sindikato ang mga putang ina. Ayan 20 pesos kilo ng bigas. Pinabuksan para sa mga apektado ng lindol sa Visayas. Pukinang ina, anong klaseng gobyerno ito? Usually, yung gobyerno, kapag ikaw ay nadilubyo, usually tutulungan kanila. Tutulungan kanila. Puta, ito hindi, binentahan ka pa nila. Di ba? Nagulat ka? Nagulat ka ulit? Ako rin, ang dami kong gulat dito. Unang-una sa lahat. Hindi na nga niya alam na lumindol. Hindi niya alam na lumindol. Nasa Masbate siya. Sabi niya, lumindol pa yata. So, hindi niya alam na lumindol. Ngayon, kinonfirm, hindi nga sir, may lindol. Talaga, may lindol? Totoo ba? Sige. Tayo na, kunin niyo yung mga bigas natin dyan sa NFA. Dali natin dun. Tapos ibenta natin dun sa mga nalindol. Tanginan yan. Yung isang kinukwento ko kanina, nakaraan, yung Bisayang binasa ko. Yung pala in Tagalog, yung isang doktor na magdamag maghapon na silang nagre-relief operations, nag-operate doon sa lindol. Dumating kasi yung ni Bongbong, dumating yung kanyang mga food truck. Ay yes, putya ka nang yan, may pagkain. Pagdating daw ng food truck, lumapit yung doktor, sabi niya, baka naman pwede pagkain lang. Kasi kahapon pa kami hindi kumakain, medyo walang tabang walang pangtulong na nakakarating. So baka naman pwede, baka kahit isa lang yung makakain man lang. Alam mo daw, sabi nung ay hindi pa, mamaya pa to kasi parating si Presidente. Magbibigay tayo pagdating ni Presidente. Tangina niyan. Bibigay ka ng tulong, kailangan pang antayin yung tarantadong yan. Hindi mo nga alam kung saan pa manggagaling yung ugok na yan. So pagdating daw ni BBM, nagbigay. Pag alis daw ni BBM, huminto ulit. Tangina niyan. Sabi, galit na galit yung mga tao. Pag alis ni BBM, hininto daw ulit yung pagbibigay. Taragis yan. Ganitong klaseng gobyerno meron tayo. Yun, according doon sa post ng taga Cebu na sabi nila walang hiya itong mga puro photo ops. Ito na naman mantakin mo. Para ka, sabi ko nga sa post ko ikaw nagmumotor ka, sumimplang ka. Bali-bali ang buto mo. Tapos nilapitan ka. Akala mo tutulungan ka, yung pala magpapakamot ng likod niya. Ganon ka demonyo. Itong si Bongbong, ganon ka bulbul ang isip nito. Talagang sabi ko nga sa inyo, ang utak nito tuyot na talaga. Hindi ko alam sinisinghot nito. Paano naging kalyo yung utak niyan. Imbis na tumulong ka sa mga taga Cebu, binentahan mo pa. Ito naman mga taga Cebu. Kayo mga taga Cebu umayos kayo. Baka naman pinapalakpakan nyo pa to. Dapat to hindi na pinapalakpakan to Dapat ito pag nakikita nyo dyan, dinuduran nyo yan Balasubas Proud na proud sila Galing ito sa kanilang page, BBM Youth. Ganyang katanga. Utangin na, may BBM Youth pa. Ibig sabihin may mga batang BBM supporter. BBM Youth na mga tanga, 20 pesos na bigas. Agad na pinabuksan ni PBBM. Para sa mga apektado ng lindol sa Visayas. Utangin na, wala ka ng bahay, wala ka ng makain, walang kuryente, walang malinis na tubig na maiinom. Putya, hihingi ka ng tulong, pagbabayarin ka 20. Ang ina talaga, Grabe. Katulad niyan. Ayan, silip-silip lang.
Oh, ano ba yan? O, ano nangyari? May lindol ba talaga? Oh. May lindol yata eh. Sabi niya, putsang ina, lindol nga siguro yan. Oh, di ba? Lindol nga siguro yan. Ayan oh, putang ina oh. Di ba hindi ka ba tarantado kapag kaganyan? Putang ina, pipicturean mo yung batang umiiyak na may hawak na please help, food and water. Anong dala nung gago? Panyo. Panyo with picture, malungkot ang muka, pupunasan mo yung luha ng bata. Putang ina nyo. Ginamit nyo pa talaga yung mga paghihirap ng mga Pilipino para sa agenda nyong mga hayop kayo. Tangina, sagad ang katarantaduhan nyo. Sagad ang kademonyohan nyo sa totoo lang. Oo, puta, hindi ginawa ni Pangulong Duterte ito. Alam ninyo si Pangulong Duterte kung ano nyo, kung alalahanin ninyo. Ano yan? Pag bagyo, hindi yan kagad siya pupunta. Hindi yan siya kagad pupunta sa scene. Kasi nga, sobrang popular ni Pangulong Duterte. Ito kasi wala namang putang ina nito, wala naman tong silbi. Sobrang popular ni Pangulong Duterte. Ayaw niyang ma-disrupt yung relief operations. Lalo na yung rescue operations. Kasi pag dumating siya doon, instead na yung mga pulis tumutulong sa mga nasa lanta ng bagyo o kung ano man dilubyo, yung mga pulis ends up protecting him because people wants to hug him kahit gaano bagyo, paghihirap ng Pilipinas. Pag nakita talaga si PRD noon, takbuhan talaga sa kanya, yakap dito, picture dito, kahit na ganun si Pangulo. Kaya nga sabi niya, pagka ganyan bagyo, hindi muna siya nagpupunta, pero ang tulong nandoon na. Ang DSWD nandoon. Tinan mo noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga bawat probinsya sa Pilipinas, may mga satellite offices ang DSWD. Bawat probinsya ito meron silang parang mga warehouses, bawat probinsya, kung saan may mga ina-assemble silang food box ng DSWD. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganyan. So, anywhere in the Philippines, lumindol, anywhere, gumuho, yung tulong hindi naman gagaling sa Maynila. Meron na mismong mga DSWD warehouses sa mga regions. So kung halimbawa sa Region 1, mabilis silang makapag-mobilize ng ng mga relief operations. O, biglang magkakasabay. Halimbawa katulad dito magkakasabay. O yung relief operations, bawat region may mga naka-allocate na sila ng mga relief goods. So dire-diretso yung serbisyo. Dito hindi. Ngayon hindi, saan nanggagaling? Pucha nanggagaling pa dito sa Maynila yung yung mga relief goods papunta diyan. Talagang matagal. Alam mo, nabibilib nga lang ako dito sa Cebu. Nabibilib lang ako dito sa Cebu kasi grabe ang tulong ng mga Pilipino ang daming mga private sector na talagang tumutulong. And yung SMNI Foundation, I think hopefully next week makapag-mobilize na. Pupunta rin kami ng Cebu para mag-conduct din kami ng sariling relief operations at pagbibigay ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Mabuhay ang SMNI. SMNI Foundation. So punta kami diyan. Basta kung halimbawa sa mga gustong tumulong na mga kababayan natin here and abroad, bibigay ko sa inyo yung email at saka mga account numbers, mga contact numbers ng SMNI and yung SMNI Foundation kasi matagal nang tumutulong yung SMNI noon pa si Pastor, yan ang advokasya niya tumulong talaga kaya nga nung Yolanda sila yung unang nandoon sila din yung unang mga naghihila-hila ng mga bangkay noon, yung mga namatay sa nung Yolanda. Ando doon sila. So, syempre, alam naman natin na yung kanilang mga assets naka-freeze, di ba? Alam naman natin na talagang ginurgor itong SMNI. Pero naging, I think, inayos na nila ulit at meron na sila ulit means to, magbigay ng tulong sa mga nasalanta. So, hopefully next week matuloy na hahatid ng tulong ang SMNI care of Pastor Apollo Kibuloy at pupunta tayo dyan.
So update ko kayo tungkol dyan. Wala pa kasi ako ng detalye. In-inform pa lang ako na ako yung magiging ambassador para diyan. So maghatid tayo ng mga tulong hindi lang sa Cebu, and feeling ko sa lahat ng mga nasasalanta, balik na po muli ang SMNI sa pagtulong. So ayan, tingnan ninyo itong hudas na ito. Alam mo, kung wala lang yung mga private sector, yung mga tumutulong pribado, sabi ko nga sa inyo, sipag ni Abines, ang sipag nila Hugalbot na kumuha ng mga tulong. Kita ninyo, kung wala yung mga yun, ano nangyari sa Cebu? Pucha, yung gobyerno hanggang ngayon nag-a-assess pa. Yung gobyerno hindi alam kung paano aatakihin. Ayan, nagpo-photo op pa. Tsaka na nakakahiya ito. Sobrang nakakahiya itong ginawa ni BBM na ito. Kung ako ito nakita ko stolen shot ito tapos inilabas. Tangina ko magagalit ako Kasi this is not that right time para gawin mo yung mga ganitong klase na katrapuhan. Yung mga kaipalan, kasatanasan, kademonyohan, kabobohan, hindi mo dapat yan ginagawa ngayon. Dapat ngayon, tumutulong ka na. Marami na sanang mga nailigtas, marami na sanang naipagamot, marami na sanang napapakain, nabibigyan ng shelter. Yung inunan nyo pa yung pagpupunas ng pagpupunas ng luha ng mga umiiyak na bata Inaano nyo pa, ini-exploit nyo pa Inunan nyo pang i-exploit yung paghihirap ng mga nasalanta kesa sa pagtulong. Nung una, ayan, bigas, binentahan ng 20,000. 20,000 ng 20 pesos na kilo. Pagkatapos, ayan, nagpunas ng luha. Pagkatapos, tingin-tingin. Tapos yun lang.